Mga Noipi, naitanong nyo na ba sa sarili nyo, sino ba talaga ang nagmamay-ari ng mga mall na pinupuntahan natin? Sino ang nasa likod ng kuryente at tubig na ginagamit natin araw-araw? O yung mga highway na dinadaanan natin? Ngayon, diving deep tayo sa 5 pamilyang ito. Hindi lang basta sa yaman nila, kundi kung paano nila nakuha ang kapangyarihan nila at kung bakit sila mahalaga sa istorya nating mga Pilipino. Maghanda kayo, medyo nakakaloka to. Numero 5, ang pamilyang Konsunji, DMCI Holdings. Umpisahan natin sa pamilyang Konsunji na mayaman na sa construction at infrastructures. Sila yung tipo na kapag sinabing Father of Philippine Construction, sila agad ang maiisip mo. Hawak nila ang DMCI Holdings at may net worth silang $3.7 billion. Boom! Ang kanilang kwento, si Isidro Consunji Sr. ang nagtayo ng DMCI noong 1954. Isang maliit na construction firm lang noon matapos ang World War II. Parang isang tindahan lang sa sari-sari store na lumaki ng husto. Ang lupit, hindi ba? Ang mas nakakabaliw pa, nakasurvive sila sa martial law era. Paano? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga proyekto para sa gobyerno. Kahit may issue ng cronyism noon, nakatindib pa rin sila. Gets mo? Ang kanilang path sa kapangyarihan? Noong 1970s, sumakay sila sa high-rise boom sa Maynila. Nagtayo sila ng mga gusali na ngayon ay landmarks na, tulad ng PLTD HQ at GSIS Building. Imagine, kalahati ng Makati skyline, gawa nila. Grabe. Tapos, hindi lang doon natapos. Sumausaw sila sa mining at ngayon ang Semirara Coal ang pinakamalaking producer sa Pilipinas. Pumasok din sila sa semento at ngayon may stake sila sa Cemex Philippines. Hindi pa doon natapos. Pumasok din sila sa tubig at kuryente. Noong 1995, na-list sila sa Philippine Stock Exchange. Ang galing gumalaw, di ba? Parang chess player na ang daming galaw sa board. Ngayon, ang kanilang imperyo ay kontrolado ng mga anak ni Isidro Sr., sina Isidro Jr., Augusto at Jesus. Hawak nila ang 70% ng construction market sa bansa. Bukod doon, sila rin ang nasa likod ng Maynila Water. At ang nakakagulat, tumalo ng kanilang yaman ng 40% dahil sa mga infrastructure contracts, kasama na dyan ng Skyway at MRT expansions. So yung mga dinadaanan nating kalsada at mga building na nakikita natin araw-araw, halos sila ang may gawa. Hindi lang construction, pati tubig at kuryente, may input sila. Kaya naman, Father of Philippine Construction ang bansag sa kanila. Ayos, di ba? Numero 4, Ramon Ang, San Miguel Corporation. Sunod sa listahan si Ramon Ang. Meron siyang $3.75 billion. Pero ang kwento ni Ramon Ang parang pelikula. Orphaned at 3 years old noong 1953. FAU dropout, nagsimula bilang obrero sa brewery. Literal na minimum wage earner. Sino ba naman ang mag-aakala ang isang minimum wage brewery boy ay makukontrol ang 25% ng food and beverage market sa Pilipinas, pati na ang pagre-rehab ng nayaa. Wasak! So, ang turning point para sa kanya, noong 1974, kinuha siya ni Danding Kuanghuangco bilang accountant sa San Miguel Corporation. Parang nakuha niya ang golden ticket sa Willy Wonka's factory. Mula accountant, umakyat siya ng umakyat. Noong 2009, nang magkasakit si Danding, si Ramon ang naging CEO ng SMC. Boom! Pagkatapos nito, ang San Miguel Corporation na dati ay beer lang ang kilala, ay biglang naging higante sa iba't ibang sektor. San Miguel Corporation, the unseen architect of a nation. Mula sa beer, pumasok sila sa pagkain, Magnolia, airlines, ni-revive nilang PAL noong 2021, big time. Tollways, Skyway Stage 3, power, hawak nilang 45% ng power capacity sa Pilipinas. Grabe! At ngayon, sila pang nangunguna sa Nayaa Rehab. Long story short, kung may San Miguel Corporation sa simula, halos lahat ng ginagamit o kinakain mo sa araw-araw ay pwedeng may input sila.
Ang kanilang imperyo ngayon, isang $50 billion conglomerate. San Miguel Beer pa rin ang numero 1 sa Asia. Hawak din nila ang Eagle Cement at C-Ref. At kahit may mga dips sa beer market, siya pa rin ang kinikilalang infra king ng bansa. Imagine, mula sa pagiging obrero, ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa na halos nakakaapekto sa bawat Pilipino, mula sa kape mo sa umaga hanggang sa sementong binabahayan mo. Anayari? Power move! Manuel Villar, the Housing Colossus. Numero 3, Manuel Villar, Vistaland and Lifescapes. Pasok na tayo sa top 3. Si Manuel Villar na may $11 billion. Ang kwento ni Manny Villar, sino ba naman ang makakalimot sa kanya? Isa siyang ex-congressman at senador na nagbenta ng fishball at taho noong 1975 kasama ang misis niyang si Cynthia matapos silang mag-drop out sa UP. May 10,000 lang siyang puhunan na hiniram niya at nagtayo ng unang subdivision noong 1989. Yan ang bahala na mindset na naging solid business move. Ang path niya sa kapangyarihan, siya ang tinaguriang mass housing pioneer sa Pilipinas. Ang Camela houses niya parang lifeline para sa mga OFWs at sa masang Pilipino na nangangarap magkabahay. Hindi lang basta bahay, naging simbolo yan ng pag-ahon. Tapos hindi lang doon nagtapos, nagtayo rin sila ng Vistamores at all-day supermarkets. Parang lumaki ang sari-sari store niya at naging mega mall. Ang nakakaloka, hindi lang sa negosyo malakas si Villar. Bilang dating Senate President, nakatulong din ang kanyang impluensya sa politika sa pagpapalawak ng kanyang negosyo, lalo na sa Southern Luzon. Kumbaga, sinakop na niya ang lupa pati zoning may kinalaman pa rin. Ngayon, ang kanyang imperyo, higit sa 1 milyong housing units na ang naibenta niya. At hindi lang yan, nagtatayo na sila ngayon ng Villar City, isang 3,500 hectare megalopolis sa Cavite. Imagine mo yan, isang buong siyudad na gawa ng pamilya Villar. Parang pelikula pero totoo. Bukod pa dyan, ang Vista rate nila ay nagbibigay ng steady cash flow. Kaya naman, siya ang numero 3 sa mga individual na pinakamayaman sa Pilipinas. Mula sa 10,000 pesos na puhunan, naging 11 billion pesos na imperyo. Ang asawa niyang si Cynthia, chair naman ng Golden MV Holdings. Ang solid ng tandem, di ba? Numero 2, Enrique Razon Jr., ICTSI at Bloomberry. At syempre, ang numero 2 sa ating listahan, si Enrique Razon Jr. na may $11.5 billion. Siya ang kinikilalang hari ng logistics at gaming sa Pilipinas. Grabe, no joke! Ang kwento niya, ang lolo niya si Enrique Sr. ang nagtayo ng mga pantalan sa Maynila noong 1957. Ito ang simula ng kanilang legacy sa industriya ng shipping at ports. Pero si Enrique Jr. nagsimula pa rin bilang minimum wage teen. Hindi lang basta pinasa sa kanya ang negosyo. Siya ang humawak ng ICTSI, International Container Transport Services Inc. noong 1990s. At mula noon, nag-iba na ang kwento. Ang path niya sa kapangyarihan, dinala niya ang ICTSI sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa 32 na pantalan sa iba't ibang bansa, mula Melbourne, New York City hanggang Lagos. Hawak niya ang 63% stake sa ICTSI. Imagine mo yan, Pilipino ang nagmamay-ari ng mga ports sa iba't ibang sulok ng mundo. Solid! Pero hindi lang doon natapos. Sumausaw din siya sa gaming industry. Siya ang nasa likod ng Bloomberry Solaire Casinos na lalo pang lumakas matapos ang COVID-19 pandemic. Ang bilis ng pagyaman niya, napaboom!
Tumalo ng yaman niya mula sa $3 billion sa 2024 to 2025. Siya ang pinakamalaking gainer sa listahan. Ngayon, ang kanyang imperyo, siya ang PH Logistics at Gaming King. Kinokontrol niya ang higit 50% ng port traffic sa Manila, plus ang Soler IR monopoly. Ang anak niyang si Enzo, siya naman ang namamahala sa casino operations. May punto pa nga na naunggusan niya sandali si Manny Villar sa live indexes. Nakakaloka, di ba? Ang bilis ng galaw. Numero 1, ang Pamilya C, SM Investments. At syempre, walang iba kundi ang numero 1 sa listahan ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas, ang Pamilya C na may $11.8 billion. Sila ang nasa likod ng SM Investments. Wasak! Ang kanilang origin story? Ito ang kwentong pag-asa. Si Henry C. Sr. na pumanaw noong 2019 ay dumating sa Pilipina noong 1936. Nagbenta siya ng sapatos at goose feather beds sa Binondo noong panahon ng Japanese occupation. Imagine, nagsimula siya sa wala, literal. Pagkatapos ng digmaan noong 1958 sa gitna ng rice crisis, nagbukas siya ng unang SM supermarket. Ang path nila sa kapangyarihan? Noong 1985, nagtayo sila ng SM City North EDSA na noon pa lang ay pinakamalaking mall sa Asia. Boom! Simula noon, hindi na sila napigilan. Mayroon na silang mahigit 70 malls sa buong bansa. Kung saan ka man lumingon, may SM. Sa Pilipinas, ang SM ay hindi lang basta mall. Ito ay landmark, community center at halos ikalawang bahay na ng mga Pilipino. Plot twist, di ba? Pero hindi lang sa malls. Hawak din nila ang BDO Unibank, na ngayon ang numero 1 bangko sa Pilipinas. Sila rin ang nasa likod ng SM Prime Holdings. Nang pumanaw si Henry C. Sr. noong 2019, ang kanyang imperyo ay ipinamana sa 6 niyang anak, sina Teresita C. Coson, ang chairwoman ngayon, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley C. Parang isang buong pamilya ng mga henyo sa negosyo. Ang kanilang imperyo ngayon? Hawak nila ang 50% ng retail space dominance sa Pilipinas. At kahit nagkaroon ng $1.2 billion dip sa kanilang yaman, mayroon pa rin silang $1 billion property expansion plans. Ang Pamilyang C ay hindi lang isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Sila ang isa sa top 20 richest families sa Asia. Mula sa pagiging shoeshine boy na literal na nagsimula sa wala, ngayon, sila na ang pinakamalaking private employer pagkatapos ng gobyerno. Grabe!